Uy, Dudut! Kuya Kim! Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Pero bakit ka may mga prutas na naging ganyan ang itsura? Kapag niluto, parang chichirya ang lutong. Prutas pero crunchy. Yan at iba pang native fruits ng aklan ating titikman. Dudut ng Team Payaman. Team Paluto naman dyan. Ano kaya ihahain niya sa atin? Itong dalawang ason to, parehong elder dito. Parehong rescue. Ito siguro mga 14 nito. Ito 13. So matanda na sila. Senior dogs na pala. Senior dogs na. Ano ang pinakamahal na bagay na nabili mo dahil naging miyembro ka ng Team Payaman? Huwag ka matakot sa BIR. Ano lang? Paano kayo uuwi isang gabi kung sasalubungin kayo ng sanlaksang insekto sa kalsada na nagdulot ng zero visibility? Karaniwang gamo-gamo kung tawagin. Pero flying anay nga ba ang mga yan? Paano kung matiwasay inyong biyahe? Bigla na lang mapeste. Yikes! Paano kayo uuwi? Dami po talaga. Kaya ang hirap talaga namin walisin. Yung zero visibility niya, parang yung malakas na ulan, sinasalubong talaga nila. Yan nga ang match na papanoorin natin ngayong umaga. Hindi to tennis o football. Ang magbabakbakan kasi rito, mga insekto. At ang pinaglalabanan nila, sarili nilang buhay. Kapag nagtagumpay sila sa misyon, maghahari sila ng mahigit 20 taon. Pero kung mabigo, mabubuhay lang sila ng isang araw. Tag-ulan na ngayon mga kapuso. Ingat sa pag-drive. At kahit daw matapos ang ulan, may ilang lugar na zero visibility pa rin. Ano nga kaya ang mga lumilipad na insektong yan? I-close up ka natin. Parang anay ito. Langgam na may pakpak. Para siyang langgam pero parang butterfly? Si JP mula Bicol, na madalas daw laman ng kalsada. Usually, lagi kami lumuluwas from Bicol papunta ng Manila kasi may mga kailangan kaming asikasuhin. Pag ako nag-report sa opisina, at the same time, pag may mga kailangang bilhin at para sa aming munting negosyo. Siguro sabihin natin once a week. Hindi naman daw siya nagbabago ng ruta. Kaya laking gulat niya nang hindi pamilyar na tanawin ang naabutan niya noong July 13. Umalis kami ng Metro Manila by 4 a.m. siguro, around 4 a.m. Tapos nakarating kami ng Santo Tomas, Batangas is around mga 5:01, 5:04 a.m. Nagulat ako bakit parang may maraming lumilipad. Pakapal siya ng pakapal na parang sobrang dami sa mga ilaw, sa mga gasolinahan. Ang problema pa raw ni JP kapag bumabangga ang mga ito sa windshield, hindi niya ito basta maaalis gamit ang wiper. Parang siyang may katas na nadudurog. Parang kang binato ng itlog doon sa windshield mo. Sobrang delikado. Pero sa kanyang pagmamasid, nakita niya ang mas malaking pinsala ng insect invasion, lalo na sa mga taong exposed sa mga insekto. Yung mga jeep na bumabiyahe, kitang-kita ko yung mga pasahero, pinapasok sila ng mga insekto. Yung isang gasoline boy, malayo na siya sa gasolinahan kasi talagang hindi na kaya. Nagpatayo ng ilaw sa stop house tapos winalisan ko tapos yung ibang part na pwede kong buksan na ilaw, yung binuksan ko. Mula sa Santo Tomas, Batangas, hindi raw nawala ang mga insekto hanggang makarating siya sa San Pablo, Laguna. Natapos naman daw ang kilo-kilometro niyang kalbaryo nang makarating siya sa Quezon Province, kung saan nagkaroon siya ng pagkakataong inspeksyonin ng sasakyan. Dito niya nakita ang sangkatutak pang insekto na pumasok sa loob ng makina. Naku po! Anong klaseng insekto ba yan at bakit sila sumasalakay? Siguro, sabi nga nila, tinawag itong breadfruit kasi kapag ito'y bagong luto, maikukumpara po natin ang kanyang texture sa bagong lutong tinapay. Pero paano kaya kung gawing panghimagas ang rimas? Bagay kaya? Kung pwede mong baguhin ang isang desisyon sa buhay mo, ano yun? Ito lagi ko talaga iniisip to, Kuya Kim. Anong isang bagay na nagpayak sa'yo?
Nagulat ako bakit parang may maraming lumilipad, pakapal siya ng pakapal. Yung mga jeep na bumabiyahe, kitang-kita ko yung mga pasahero, pinapasok sila ng mga insekto. Anong klaseng insekto ba yan at bakit sila sumasalakay? Siguro gamo-gamong malaki. Sabi nga nila, pag meron daw gamo-gamo or ganong karaming gamo-gamo ay may paparating na sama ng panahon, kaya dapat mag-ingat. Sa Universal Dictionary, ang gamo-gamo sa Ingles ay tumutukoy sa moth o yung nocturnal insects na may dark or dull pattern sa pakpak na mula sa group order na tinatawag na Lepidoptera, kasama ang paru-paro. Ang gamo-gamo ay isa sa mga insektong may pinakamaraming uri sa buong mundo na tinatayang may mahigit 160,000 species. May kakayahan din sila mag-camouflage kung saan nagbumuka silang tuyong dahon, balat ng puno, lumot o bato. Sa parang ito, nakakaiwas sila sa mga mandaragit. Dami mong alam, Kuya Kim. Pero kapag kinumpara ang moth sa nakita ni JP, magkaibang kanilang itsura. Kaya ngayon, punta tayo sa Filipino Dictionary. Alam niyo bang may dalawang magkaibang ibig sabihin ng gamo-gamo sa ating bansa? Bukod sa moth, mas kilala nating gamo-gamo ay itong tinatawag na flying termite sa Ingles. Opo, lumilipad na anay. Sa Pilipinas, ang kadalasang tinatawag sa gamo-gamo ay hindi ibang uri ng insekto kundi mga reproductive termite na tinatawag na alec. Mission nilang magparami, ika nga. Pagtikitin natin muli, ang nakitang insekto ni JP at ang itsura ng flying termite, pareho. Final answer na ba? Yung nasa video ay most likely they are flying termites, no? So yun sila yung mga gamo-gamo na anay. They are coming from colony. They are released by colonies under the ground or in mounds, yung mga punso. Looks like Macrotermes gilvus na mga subterranean termites. Karaniwan lumalabas sa mga gamo-gamo pagkatapos ng ulan dahil mas mataas ang halumigmig ng hangin at mas malambot ang lupa. Sa kadahilanang ito, magkakaroon sila ng pagkakataong magsimula ng bagong colony. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Tulad nga sa isang match, ang mission daw talaga ng mga gamo-gamo, humanap ng kanilang kamate. At kapag nagtagumpay sila, paghaharian nilang nabuong bagong kolonya ng hanggang 2 dekada. It's like a nuptial flight, no? And then once they find a mate, they discard their wings and they go underground and form a new colony. So itong mga nakikita natin are future king and queen of termites. Karamihan sa kanila will be unsuccessful, and once they are unsuccessful, they will eventually die. Matapos ang karanasan ni JP sa dagsadagsang gamo-gamo, muli niya itong binalikan sa parehong lugar at oras. Tingnan natin kung meron pa tayong maaabutan o Pero sa pagkakataong ito, wala nang gamo-gamo. Magandang balita naman daw para sa mga tulad niyang bumabiyahe. Certain periods of every year, merong time na isang mature colony will release swarmers, and then that will eventually end. Sometimes it just lasts minutes or probably an hour. Ayon sa kasabihan, everyone is fighting a battle. Kasama rin pala dyan pati mga gamo-gamo. Na kung tutuusin, lumalaban lang sa buhay at wala naman talagang pakay na manggulo. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Mukhang langka sa unang tingin. Pero ang loob, parang tinapay daw. Yan ang rimas o breadfruit sa Ingles. Kapag niluto, parang chichirya ang lutong. Prutas pero crunchy. Yan at iba pang native fruits ng Aklan ating titikman. Dito sa Aklan, hindi lang Boracay ang ilalaban nila sa usapang palakasan. Nariyan din ang makulay nilang kultura. Kaya naman dinarayo ng mga turista. Ang aming natuklasan, may isa pa palang alas ang Aklan. Hitik pa na sa mga prutas na baka ngayon nyo lang makikita. Ang registered forester na si Kint, buong pusong binibida ang yaman ng Aklan online. Kasama na ang mga katutubong prutas. Ang pinaka-advokasya ko po ay para po ma-promote, maprotektahan at makonserba po ang mga halamang matatagpuan dito sa probinsya ng Aklan. At layunin ko rin po na maipakita or ma-showcase ko po sa buong mundo kung gaano po kayaman, ka-blessed ang aming probinsya. Kabilang sa mga binida niya itong rimas o breadfruit. Tinawag itong breadfruit kasi kapag ito'y bagong luto, pwedeng ihawin or ilaga,
maikukumpara po natin ang kanyang texture ng kanyang laman sa bagong lutong tinapay. Pero paano kaya kung gawing panghimagas ang rimas? Bagay kaya? Bago magluto, sama-sama muna tayong magbukbang ng mga prutas na in-season. Ang prutas na mukhang lumalaban sa aesthetic, paunan kung kanilang tawagin. Tatanggalin natin yung parang bawang na yan sa loob. Naglalaban yung tamis at asim. Tapos may option ka na pwede mo tong lunukin yung buto nito. Pwede namang hindi. Next, malatungaw or dito tinatawag na tungaw-tungaw or sentrongaw. Matamis lang, tapos yung parang texture niya rin, yung parang sa dragon fruit. Walang asim. Ang talisay, kailangan munang paghirapan bago matikman. Kakainin natin sa talisay ay yung pinakaloob ng buto nito. So pwede natin gamitan ng kutsilyo. So yung lasa, makikukumpara sa lasa ng almond. Ang ilan sa mga native o exotic fruits sa Pilipinas na may kakaibang lasa, kulay at anyo ay karaniwang tumutubo sa kagubatan o sa piling mga lugar lamang. Hindi sila karaniwang makikita sa mga palengke o grocery dahil hindi pa sila kayang i-mass produce. Limitado lang kasi ang kanilang natural habitat o nangangailangan sila ng partikular na kondisyon para lumago. Dami mong alam, Kuya Kim! Kung may mga prutas na masarap pang papakin, ang iba naman may kakaibang sarap na lumalabas kapag hinuto. Katulad na lang nitong rimas na kahawig ng langka sa unang tingin, pero ang loob mukhang bayabas. May mataas na puno ang rimas na kailangan akyatin. So pipiliin po namin yung habal or yung katamtamang hinog lang. So ingat sa pagkuha kasi marami siyang dagta, Hindi maselan ang puno ng rimas. Dahil madali itong tumubo, hindi nakapagtatakang makakita kayo maging sa ilang bakuran dito sa Aklan. Kaya ang mga lokal, maraming recipe ang naisip gawin. Matapos balatan at linisin, Tanggalin muna yung pinakagitna. hiwain ng manipis ang rimas. Okay, so kapag mainit na yung kawali, yung mantika, so ilalagay na natin yung hiniwang rimas. Lalagyan to ng nilutong asukal. At tapos na ang rimas Q. Pasado kaya ang reseping to? Masarap po ito at crispy. Kalasa po nito yung kamote Q. First time ko lang po rin makatikim ng ganito kasi yung kadalasan pong sa rimas ay pang tinola po talaga. Crispy siya sa labas, then sa loob is soft, starchy ba? Isang misconception sa mga prutas at gulay ay automatikong may mataas na fiber content ng mga ito. Ang fiber ay mahalaga para maging maayos ang ating digestion. Malaki din ang importansya nito sa mga gustong magbawas ng timbang. Pero alam niyo bang hindi lahat ng prutas at gulay may mataas na fiber content? Ayon sa US Department of Agriculture, ang ilan sa mga prutas na mataas sa fiber ay avocado, berries, bayabas, mansanas, lalo na kapag kinain kasama ang balat. Ilan naman sa mga prutas na may mababang fiber content? Ang melon, pakwan, at pinya. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila masustansya. May kanya-kanya pa rin itong mga bitamina at minerals na mahalaga sa ating katawan. Dami mong alam, Kuya Kim! Balikan naman natin si Kit. Bakit kaya maraming native fruits dito sa Aklan? Tropical po ang klima at may masaganang ulan. Bukod pa riyan, mas naging malaking epekto ang patuloy na pangangalaga at pagprotekta ng ating mga kabundukan at kagubatan upang hindi tuluyang maubos o mawala ang mga ito sa probinsya ng Aklan. Safe to say, ang mga prutas na ito sa Aklan, bunga na maayos na pangangalaga nila sa kalikasan. Abo kagida sa Iran, Kuya Kim! Si Negrita ay halos mga 13 or 14 years old na. Inadapt namin sa Biyaya Animal Welfare, isang rescue dog, abused dog to na halos mamatay na at sobrang payat na ngayon, sobrang taba na niya. Nakakatuwa si Negrita dahil ako yung human niya eh. Unang araw dito, dumikit na sa akin to. So katabi ko matulog to at kahit saan ako, nandun siya palagi. Kumbaga, she chose me to be her human. Not Feli, not anyone else. Ako human niya. Negrita, Aspin. This is part 2 of cooking every Team Payaman members' favorite.
Lasa siyang kusino. Uy! Dudut! Kuya Kim, Nako, thank you ha. magandang umaga Kuya Kim. Halika, kasi kasama ko tong dalawang aso. Oo nga, guard dogs ka pala dyan Kuya Kim. Hindi ko Kuya guard Kim. dog yan. Ito si Negrita. Ito naman si Lolo Raf. Hi Loro Rap and Negrita, ako nga pala si Dudut. Welcome back to Dudut's Kitchen! Pwede na natin i-serve. Doy, ayusin mo yung pag-serve Doy, isang tumpok sila Doy. Ay oo, ito. Nilaga. Oo. Ito. Uy! Ayaw na. Star Arnis. Kuya Kim, may mga dala akong pagkain para sa kanila eh. Ayun! Kaya nga medyo ready na sila. Itong dalawang ason to, parehong elder dito. Parehong rescue. Ito siguro mga 14 to. Ito 13. So matanda na sila. Senior dogs na pala. Senior dogs na. Ano naman yung dala mo, Dudut? Kuya Kim, dala ko to Kuya Kim. Actually, pinapakain ko talaga to Kuya Kim sa mga stray dogs eh. Ganon? Naalala ko, sabi ko, Kuya Kim, daming dogs dun, ni-rescue niya. Try ko sa kanya, baka Naku, dalawa lang to. baka mapagkakitaan. Baka maging regular na supplier. Binibenta mo yan. Hindi Kuya Kim, sa'yo ko lang ibebenta. Ganun. Pinapamigay ko sa iba, bebenta ko sa'yo. Hindi, para maka-raise tayo ng funds para meron kang pabigay sa iba. Tama po yan Kuya Kim. Diba? Halika, patikim natin dito. Gusto mo Kuya Kim, tikman muna natin. Pwede bang kainin ng tao yan? Malinis to Kuya Kim, kung paano ako mag-prepare ng food ng tao, ganun ko rin to prepare. Aba. Wala nga lalasa to Kuya Kim. Halika, tikman natin. Halika, pwede. Seryoso ka? Gusto ko sana, pag tinikman natin, itotorta ko muna Kuya Kim. Sige, mamaya. Sige. Halika. Ito Kuya Kim, may mga lalagyan pala ako para sa kanila. So, pakain natin sa aso ngayon. Yung mga aso ko, train sila eh. Pagka gutom sila at gusto nilang kumain, umuupo sila. Umupo. Pag nakaupong ganyan, ibig sabihin, gutom yan. Pares po pala kami. Oo. Umuupo ka rin. Pagka malikot sila, hindi ko pinapakain. So, patikimin natin. Okay, Kuya Kim, i-scoop mo na lang, Kuya Kim. Nako, matutuwa itong dalawang to. Lolo Raf, Negrita, you're gonna eat? Lolo Raf, come on. Good dog, Lolo Raf. Good dog. Negrita, here. Negrita, here you go. Yan. Wala, may isa pa. Gusto pa na ubus. Ang galing ko talaga magluto. Ubus. Ubus na ubus. Kuha ko talaga ang masa, pati mga aso. Sino ang umami ng Team Payaman? Siguro, Yung mapakla na masarap na hindi mo maintindihan. Ay- Pwede, no? Mukha ba akong grilled cheese sandwich? Tingin mo? Sana yung niluto mo sa akin, Brad. Anong isang bagay na nagpayak sa'yo? pag yung mga taong lumalapit sa akin or nagtatanong paano ako nagdi-deal sa sakit, sinasabi ko lang, hindi na mawawala yung sakit. Matututunan mo na lang siyang bitbitin, dalhin at mamuhay ng normal habang may sakit sa puso mo. Nasa ka na? Hindi ko alam talaga, Kuya Kim, kung paano ko siya na-discover. Nung nagkaroon ako ng mas naintindihan ko yung buhay ko, Kuya Kim, parang iniisip ko baka ako yung na-discover niya. He chose me, Kuya Kim. Mahal na mahal kita. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam, Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Pero malay nyo, next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Ang Dami Mong Alam, Kuya Kim. At dapat kayo rin.